Una sa lahat, lalaki sa San Pablo, Laguna, tinumba ng riding in tandem. Nagkataon namang may mga pulis sa lugar kaya't natugis agad at napatay ang angkas na gunman. Naaresto naman ng rider. Ano kaya ang motibo ng krimen? Alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills sa Bohol, iimbestigahan na rin ng kamera. Para siyang kulugo, di ba? So ang pangit ito kahit anong palusot. Emergency room ng PGH, limitado lang ang tinatanggap na pasyente dahil sa sumiklab na sunog kahapon. Mga botante, makaboboto na sa mga mall sa 2025 midterm elections. Panghaharas ng China sa West Philippine Sea na pag-usapan sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic. Kanin na hindi na kailangan ng ulam na karne na imbento sa South Korea. At Catriona Gray humarap for the first time matapos kumpirmahing may pinagdadaanan sila ni Sam Milby. Suot na kaya niya ang engagement ring? Parang kulugo kung ituring ni Congressman Erwin Tulfo ang pagsulpot ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Kaya't iimbestigahan na raw yan ng Senado at Kamara. Umaaray naman ang mga empleyado ng naturang resort ngayong mawawalan sila ng trabaho dahil sa pansamantalang pagsasara sa naturang pasyalan. Nasa frontline na balitang yan si John Rawa. Nag-inspeksyon kanina ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa nag-viral na Captain's Peak Garden and Resort sa Bohol. Pakay nilang ipasara ang kontrobersyal na resort na nasa gitna ng Chocolate Hills. 2023 na maglabas ng temporary closure order ang DENR sa resort dahil sa kawalan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Pero ngayong araw lang ito ipinasara. Ordinaryong resort lang sa unang tingin, pero marami ang nagalit dahil ang bakasyonang ito ay itinayo ba naman sa gitna ng sikat na Chocolate Hills na likas na yaman ng Pilipinas at ipinagmamalaki natin sa buong mundo bilang geological monument ng UNESCO. Ang manager ng resort naging emosyonal sa kanilang pagsasara. Pag sabihing sakit, parang hindi ma-explain yung sakit na nararamdaman namin . Hirap. Parang you asking about the rate that what we felt today is so hard to explain. Aminado siyang simula na magbukas ang resort noong 2019, hindi sila nakakuha ng ECC dahil sa ilang kulang na dokumento at mahal na proseso. Pero kumpleto raw sa titulo ng lupa at business permit ang resort. Umaaray rin ang 16 na empleyado ng resort na mawawalan ng trabaho dahil sa pagpapasara rito. Para sa akin, ang sakit kasi may binubuhay akong 2 anak. May kapatid akong pinapag-aaral doon sa kolehiyo. Kaso, na-sustain ko para sa allowance nila. Ang Sagbayan LGU na nakakasakop sa resort umamin sa kanilang kapabayaan. Hindi raw nasuri ng maayos ang mga dokumento bago nabigyan ng business permit ang resort. Kasi nadadaan yan sa MPDC at sa engineering office at saka sa Menro pati sa assessor. Dadaan yan . So once idudulog dito sa opisina ng mayor, I will have to review it. I think we have to be more strict na, make it sure that all the laws should be complied with. May panawagan naman ang pamunuan ng resort sa pamahalaan. Sana fair ang kanilang investigasyon po. They will conduct investigation about the Captain's Peak Resort. Lahat na po ng resort sa Bohol po. Pinuntahan na rin ng News 5 ang isa pang resort na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Ito ang Bud Agta sa bayan ng Carmen na operational pa rin ngayon. Ininspeksyon na rin daw ito ng LGU. Iimbestigahan naman ng Kamara sa susunod na linggo ang pagsulpot ng kontrobersyal na resort sa Chocolate Hills.
Eh kung sino man yung buang na nagbenta ng lupa dyan, 1995 pa idiniklara yan eh. Bakit nagkaroon ng titulo dyan? Dagdag pa ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Pag nasa aerial shots ka, ang pangit din. Para siyang kulugo, di ba? Tumubong kulugo sa mukha mo, okay? So ang pangit to eh, kahit anong palusot. Magkakaroon din ng hiwalay na pagdinig sa Senado kaugnay rito sa pangunguna ni Senator Nancy Binay na chairperson ng Senate Committee on Tourism. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Hindi pa rin sigurado kung sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Pero nakahanda ang kanyang detention facility sakaling arestuhin na ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Kabilang ang News 5 sa mga media na pinayagang masilip ang lugar. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong na-held in contempt, i-screen po yung gamit niya and then iiwan po yung kailangan iwan. And then po, composite, security. Meron po tayong from the Legislative Security Bureau, meron po tayong Blue Guards, meron din po tayo from the PNP. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding 3 CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong 2 kwarto dito sa detention facility na ito bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling maaresto siya ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ika-6 ng pagdinig ng komite ng Kamara ng i-cite in contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International. Ang SMNI ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Sa panayam ng programang Storycon ng One News, sinabi ng abogado ni Kibuloy na pinag-aaralan pa nila ang lahat ng legal options nila kaugnay sa investigasyon ng Kamara at Senado. Pero hindi pa rin sinagot ng kanyang kampo kung haharap na ito sa mga pagdinig. Kahapon po ang sabi niya sa akin after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Iginiit naman ni Topacio na hindi nagtatago ang pastor. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nilimitan muna ang pagtanggap ng pasyente sa emergency room ng Philippine General Hospital matapos ang sunog na sumiklab kahapon. Ayon sa PGH, tinaas ang code triage sa kanilang ER. Ibig sabihin, ang aasikasuhin lamang ay yung mga pasyenteng malala ang sitwasyon or life-threatening ang kondisyon. Siksikan kasi ngayon sa emergency room ng ospital dahil naroon pa rin ang mga nilikas na pasyente kahapon. Kahit mismong Bureau of Fire Protection na ang nagsasabing ligtas na ulit ang mga nasunog na ward, ay pamunan ng PGH na ibalik doon ang mga pasyente dahil amoy sunog pa rin.
Samantala, balik normal na ang operasyon sa outpatient department ng ospital. May pakiusap naman ang PGH sa mga pasyente. Basta yung mga nasa ER po na nandun, hindi naman po namin sila pinaalis. Kaya lang po, we are advising the public na may hirapan po yung mga bagong dating o baka kailangan po talaga proper coordination para po, kasi nga nagka-traffic ngayon, no? Dahil sa nangyaring aberya dun sa ward. Nakalabas na kahapon mula sa ospital si dating First Lady Imelda Marcos. Ayon kay Senator Amy Marcos, itutuloy na lang sa bahay ang gamutan sa kanilang ina. Noong nakaraang linggo nang dalhin sa ospital si Imelda dahil sa pneumonia. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na bumubuti na ang lagay ng kanyang ina. Pangharas ng China at modernisasyon ng AFP ang mga napag-usapan sa unang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech Republic. At live mula sa Czech Republic, nasa frontline balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano-ano pa ang pinag-usapan ng dalawang world leaders? Bok sumentro sa defense at labor cooperation ang mga napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Czech President Petr Pavel kanina. At natalakay din dito ang issue tungkol sa West Philippine Sea. Ginawaran ng arrival honors si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdating niya kanina sa Prague Castle dito sa Czech Republic. Mismong si Czech President Petr Pavel ang sumalubong kay PBBM bago sila dumiretso sa isang tete-a-tete o private meeting. Sa joint press conference ng dalawang leader, binanggit ni Pangulong Marcos ang nararanasan nating panghaharas ng China sa West Philippine Sea. While it is unfortunate that there are still persistent incidents of aggression and harassment in the South China Sea, we continue to engage all our neighbors and stakeholders through diplomacy and dialogue. I thank President Pavel for the Czech Republic's support as a like-minded partner in upholding peace, stability, and the rules-based international order. Ibinida ng Pangulo ang posibleng defense cooperation ng Pilipinas sa Czech Republic. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. Sabi naman ni Pavel, maraming pwedeng itulong ang Czech Republic sa Pilipinas. We have a lot to offer in this era, both when it comes to aviation, aircraft and land equipment. And it will be the topic of future discussions, specifically what will be provided. But we also see possible cooperation in cyber security and in the use and development of high-tech or modern technologies. Bukod sa defense cooperation, sinaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa joint communique na magtatatag ng mekanismong magbibigay proteksyon sa mga manggagawang Pinoy. I took note of the Czech Republic's announcement that you have increased the quota for Filipino workers from 5,500 to almost double that from January 2024 to 10,300 per year starting in May of 2024. Bok, matapos nga ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Prague Castle kanina, ay nagkaroon din siya ng pulong sa ilang mga opisyal ng Czech Republic. Kabilang na nga dito ang kanilang Senate President at si Prime Minister Petr Fiala. Bukas naman nakatakdang makipag-usap si Pangulong Marcos sa ilang mga businessmen at business leaders dito sa Czech Republic para mahikayat sila na mamuhunan sa Pilipinas. Bok? Maraming salamat, Maricel Halili. Nakatakdang magpulong sina Pangulong Bongbong Marcos at US Secretary of State Antony Blinken sa susunod na linggo. Mismong si Blinken ang pupunta sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, pag-uusapan nila ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika sa usapin ng defense at security. Sa gitna ito ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, posibleng magpulong din sina PBBM at Blinken kasama si Japan Foreign Minister Yoko Kamikawa para pag-usapan naman ang kooperasyon ng tatlong bansa. Not to winning
any kind of conflict, but really just to maintain the peace and to continue to defend the sovereignty and the sovereign rights of the Philippines when it comes to these international differences. Magkakaroon ng botohan sa mga mall sa 2025 midterm elections ayon po sa COMELEC. Dadagdagan din ang bayad ng mga gurong magbabantay sa eleksyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa September 30 pa ang huling araw ng voter registration ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Pero ang grade 12 senior high school student na si Beatriz Vidal hindi na raw hihintayin ang deadline. Kaya maaga siyang pumila sa launching ng Register Anywhere program o RAP sa University of Santo Tomas sa Maynila. Layo ng RAP na ilapit sa taong bayan ang voter registration sa pagsasagawa nito sa mga eskwelahan, mga pribadong kumpanya at iba pang establishmento. Ni-request ko pa po sa professor ko if pwede po ba maaga po ako ma-dismiss para po maaga ako makapunta dito. Kasi baka po maubusan ako ng slot. So nagmadali po ako. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nanguna sa programa kanina. Dito rin niya inanunsyo na mas palalawakin ang botohan sa mga mall sa darating na eleksyon. Layon daw nitong hindi magsiksika ng mga botante sa mga paaralan. Mas komportable, mas medyo malamig-lamig ng konti. Walang vote buying, walang violence, walang dumi, walang kalat. Tiniyak ni Garcia na hindi ito makakadagdag sa gastos ng COMELEC. Pabor pangaraw ito sa mga mall dahil dadagsain sila ng mga botante na tiyak umanong tatangkilikin ang mga kainan at iba pang bilihin sa mall. Wala pa namang inilalabas na listahan ng mga mall na lalahok sa mall voting habang hindi pa tapos ang voter registration. Samantala, inanunsyo rin ng COMELEC na pinaaga ang botohan sa 2025. Pwede nang bumoto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. na eksklusibong nakalaan para sa mga matatanda, buntis at persons with disability o mga PWD. Hindi na nila kinakailangang makihalubilo, sumama sa nakararami para kahit paano maging kaaya-aya ang kanila pong pagboto. Paglilinaw ni Garcia, papayagan pa rin namang bumoto ang mga hindi aabot sa early voting hours pero sa mga emergency accessible polling places na sila didiretso. At dahil pinaaga ang simula ng botohan, mas mahabang oras ang ilalaan ng mga guro na tumatayong election officers. Kaya pagtitiyak ng COMELEC madaragdagan ang kanilang honoraria. Noong nakaraang barangay at SK elections, 8 to 10,000 pesos ang bayad sa kanila depende sa posisyong ginampanan. Hindi po kami papayag na walang dagdag ang mga guro sa kanilang mga sahod, kahit po 2,000 piso man lang bawat isa sa kanila. Bukod dyan, may proposal na rin daw ang COMELEC sa Department of Budget and Management kaugnay sa pondo na ibabayad sa mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nauna nang umapila si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa COMELEC na sagutin ang bayarin sa tubig at kuryente ng mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pakwan sa Mansalay Oriental, Mindoro, bakit sinlaki lang ng kamatis? At pagsusulong ng TikTok ban sa US, patunay raw ng parang gangster mag-isip ang Amerika ayon sa China. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Hinatak ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa C5 sa Taguig. Nagbabalik si Faith Del Mundo. Naispatan ng mga tauhan ng MMDA ang mga sasakyang ito na iligal na nakaparada sa bahagi ng C5 road sa Taguig. Ang mga ito ang naging target ng clearing operations kanina. Ang kotseng ito natikitan dahil sa iligal na pagparada. Katwiran ng driver, tumabi lang siya para kumain. Nakikain lang po ako dito sa kalye kasi nga nagugutom po ako, nabutan ako May dala, tutunayan niyo po, may dala po akong pagkain. Sige po. Baka makiusap lang naman ako. Ang school bus namang ito na nakaparada sa gilid ng highway, hinatak ng mga taga-MMDA. Nakiusap siyang wag ituwang sasakyan. Hindi ko po masusundo, ma'am, kung re-record po nila. Hindi na lang po paparada sa susunod. Ang puting sasakyan na ito, hindi rin nakaligtas. Napag-alamang Navy officer ang may-ari ng naturang sasakyan. Ang van namang ito nasa Center Island pa ng tulay. Dahil walang driver, tinaw na rin ito ng MMDA.
Naglalaro sa 1,000 hanggang 2,000 piso ang multa sa mga nahuli dahil sa illegal parking. Hindi pa kasama dyan ang bayad sa towing service. Sa kabuuan, 12 sasakyan ang nahatak kanina, habang 62 ang natikitan dahil sa illegal parking at iba pang traffic violation. Dinala ang mga sasakyan sa impounding area ng MMDA sa Marikina City. Paalala ng MMDA sa mga motoristang humahambalang sa kalsada. As a responsible car owner, it is also our due responsibility na meron tayong tamang parkingan ng ating mga sasakyan. Our responsibility na pangalagaan itong mga property natin. And by parking it sa gilid ng kalsada, ang daming elements na pwede mangyari dyan. Pwede magasgasan, pwede po kayo manakawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Hindi na mapapakinabangan ng ilang tanim na pakwan sa Mansalay Oriental, Mindoro. Naging bansot ang mga ito dahil sa El Nino. Nasa Frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing pakwa ng bungang ito na nasa isang taniman sa Barangay Don Pedro sa Mansalay Oriental, Mindoro. Sa sobrang liit nito, mapagkakamalan itong kamatis. Ang tanim na pakwan na yan ni Marvin, aanihin na sana sa susunod na buwan. Pero sa liit nito, hindi raw ito mapakikinabangan. Naging bansot ang mga tanim na pakwan dahil sa matinding tagtuyot. Gawa ng sobrang init, minsan magdidilig ka sa hapon, tuyo na. Hindi na nakasurvive yung mga tanim na pakwan. Hindi na po yung lalaki, ma'am, sa sobrang init. Hindi na po yun. Untay-utay na namamatay yung mga puno niya. Tanging sa tubig ulan at balon lang sila umaasa dahil sa kawalan ng irigasyon sa kanilang lugar. Dati po, nakakapag-second crop pa kami ng palay. Ngayon nga, gawa ng El Nino, gawa ng sabi namin, mabibitin na sa tubig. Kaya yun, pakwan ang tinanim, kaso hindi pa rin po kinahaya ng tubig. Tutuyot pa rin siya. Kabilang ang bayan ng Mansalay sa mga nagdeklara ng state of calamity sa Oriental Mindoro dahil sa matinding pinsalang dulot ng El Nino. Umabot na sa 400 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim sa lugar. Una nang isinailalim sa state of calamity ang karatig bayan ng Bulalakaw dahil sa matinding pinsala sa mga sakahan ng mais, palay, sibuyas at iba pang high-value crops. Nakatakda namang magbigay ng tulong ang Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka. Bukas ay pupunta yung head ng operations namin, sina Yusek Roger, at nakatakdang ibahagi doon yung mga ACPC na sure loan at saka yung mga insurance claims as well as yung mga karaniwan na ipinamamahagi kagaya ng mga seeds saka fertilizers. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Tinawag ng China na gangster mag-isip ang Amerika dahil sa isinusulong nilang TikTok ban sa US. Sinabi yan ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin matapos aprobahan ng US House of Representatives ang panukalang posibleng magbawal sa paggamit ng TikTok. Pansariling interest lang daw ang gustong makamit dito ng Amerika. Dapat din daw tigilan ng Amerika ang panggigipit sa mga foreign company gaya ng TikTok na pagmamay-ari ng isang Chinese company. Wala pa namang desisyon ang US Senate sa panukala. Pero kung sakaling maging ganap na batas, hindi na magagamit ang TikTok sa Amerika. Una nang iginiit ng ilang US lawmakers na banta sa kanilang seguridad ang TikTok. Itinanggi rin yan ng China. Susunod, ultrasound at mammogram isasama na rin ng PhilHealth sa kanilang konsulta package. Mga benepisyaryo ng food stamp program ng DSWD na present lamang kapag bigayan ng ayuda pero absent naman sa mga seminar, posible raw tanggalan ng ayuda. At Bea Alonzo, sinuot na nga ba ulit ang engagement ring nila ni Dominic Roque? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Masakit sa bulsa ang pagpapa-ultrasound at mammogram ng mga babae. Ang magandang balita, magiging libre na yan sa konsulta package ng PhilHealth. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Sabonte.
Taong 2022 nang malaman ni Maribel na meron siyang stage 3 breast cancer. Hindi siya agad nakapagpakonsulta sa doktor dahil wala raw siyang pera. Sa ngayon, nagpapakimotherapy na siya na umaabot ng mahigit 8,000 piso kada session. Sa isang taon, 7 hanggang 8,000 piso naman ang nagagastos niya sa pagpapamamogram sa isang pribadong ospital. Iba pa yan sa nagagastos niya sa mga iniinom niyang gamot buwan-buwan na aabot sa mahigit 11,000 piso. Kaya si Maribel butas ang bulsa sa gamutan. Since na-diagnose ako last 2022, I think nasa 6 times na ako nagmammogram. Kada mammogram ko naman, actually nilalapit ko sa alaga sa malasakit yan, ma'am. And then naglalabas pa din kami kahit na ganun. May nilalabas pa rin na cash out sa amin dahil hindi naman lahat covered. Ngayon, matutulungan na kahit papano ang mga pasyenteng gaya ni Maribel dahil sa idinagdag na libreng serbisyo ng PhilHealth. Kabilang dito ang libreng pagpapa-ultrasound at mammogram para sa PhilHealth members. Kaluwagan sa amin, ma'am, dahil sa katulad kong cancer patient, na kada treatment is libo-libo ang ilalabas mo, katulad hindi naman wala naman kaming kakayahan. Sa ngayon, inihahanda pa ng PhilHealth ang guidelines para rito. Target nilang simulan ng libreng serbisyo sa Hunyo. Kaya mainam daw na magparehistro na ang PhilHealth members sa konsulta package. Kung kakailanganin talaga ng pasyente na siya po ay sumailalim sa mammogram o sa ultrasound, no, ay irerekomenda naman ito ng kanyang konsulta package provider at kung irerekomenda ay libre niya po ito na maa-avail sa kung siya ay nakarehistro sa isang pampublikong konsulta provider. Yun nga lang, kung sa pribadong ospital gagawin ang mammogram service ng PhilHealth, may kailangan pa ring bayarang 900 pesos ang pasyente. Para sa isang breast cancer support group, malaking tulong na rin ito. Karamihan daw kasi sa mga breast cancer patients sa bansa ay huli na kung magpagamot dahil sa mahal na gamutan. Ang goal po natin, pababain natin yung mortality rate, yung mga kaso ng mga breast cancer patients na namamatay at maagapan natin na sa lalong madaling panahon ma-diagnose na yung breast cancer at makapasok agad sila sa treatment. Nananawagan ang grupo na madaliin na ang proseso para sa libreng ultrasound at mammogram at paabutin daw sana ito hanggang sa mga liblib na lugar sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ipinarating ng iba't ibang labor groups sa bumibisita sa bansang si U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo ang mga hinaing na mga manggagawa. Kasabay po niya, nagprotesta ang grupo ng mga health workers para ipanawagan ang hindi mabigay-bigay nilang benepisyo. Nasa Frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Kinalampag ng grupo ng mga healthcare worker ang tanggapan ng Department of Health NCR sa Mandaluyong kanina. Protesta nila ito sa hindi pa rin naibibigay na health emergency allowance sa mga hospital staff na nag-duty noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Ayon sa United Private Hospital Unions of the Philippines, 62 million pesos pa ang utang ng DOH sa mga medical worker. Ang halos 20 billion pesos sa pondo para rito, ibinigay na raw ng Department of Budget and Management sa DOH. Pero 2 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin nakukuha ng health workers ang pangakong benepisyo. January pa lang! Nasa inyo na yung pondo! Tinuturo kayo ng DBM! Na nandyan ang pondo sa inyo! Anong ginagawa ninyo? Kulang pa ba yung 3 taon na paghihintay ng mga healthcare workers? Ang hinaing na yan ng hospital workers at iba pang issue sa labor sector ng bansa ang natalakay sa paipagpulong ng mga labor group kay U.S. Commerce Secretary Gina Raimondo. Si Secretary Raimondo ay bahagi ng kauna-unahang trade mission na pinadala ng Amerika sa Pilipinas. Panawagan ng labor sector kung mamumuhunan ang mga kumpanya ng Amerika sa Pilipinas. Sana raw sumentro ito sa kapakanan ng mga manggagawa. Ibig sabihin, dapat umanong pahalagahan ng karapatan ng mga manggagawa, gaya ng pagkakaroon ng nararapat na sweldo. Yung unang babaratin ho para ho pumasok yung investment ay yung mga manggagawa ho na merong pamilyang umaasa ho sa kanila, may kailangan ho silang pakainin ng mga anak. Tinabla rin ng grupo ang pahayag ng mga business group na nata-turn off o umaayaw ang investor sa Pilipinas kapag mataas ang pasahod. Ipinarating din ng labor groups ang iba pang issue, gaya ng kawalan ng security of tenure ng mga manggagawa, red tagging at pagpatay sa mga lider ng union. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5.
Maghihigpit na ang DSWD sa pamimigay ng ayuda sa ilalim ng food stamp program. Tatanggalin daw sa listahan ng mga benepisyaryong hindi dumadalo sa mga seminar. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Present kapag bigayan ng ayuda, pero absent kapag seminar. Hindi na raw pwede yan sa 2027 walang gutom food stamp program ng DSWD. Kapag food redemption, pag pinapatawag namin ang mga benepisyaryo, pag i-claim na nila yung 3,000, present po yan lahat, a-attend yan lahat. Pero pagdating na sa nutrition education and sa yung mga job fair natin, biglang nagkakasakit, biglang may importanteng gagawin. So, of course, we have to manage yung mga ganong instances. Dahil dyan, mas magiging strikto na raw ang DSWD sa pamimigay ng 3,000 pisong food stamp sa bawat benepisyaryo. Ire-require silang dumalo sa mga seminar tungkol sa food nutrition at work requirements. Kabilang sa mga itinuturo riyan ang balanced diet, pagtitiyak na masustansya ang kinakain at kung paano magiging isang productive na Pilipino. Kapag pala absent sa seminar, posibleng matanggal sa listahan ng mga benepisyaryo ng food stamp program. If you want to remain in the program, you have to follow the conditions. Kasi ito nga po, nabanggit ng ating ni Asik Balder, ito kasi benepisyong binibigay sa atin. Hindi naman ho ito rights, hindi natin ho ito karapatan. So kung hindi natin namimit yung mga conditions as stipulated sa ating programa, may karapatan din pong estadong bawiin ito at ibigay natin sa ibang susunod na mga beneficiaries. Sa kasalukuyang pilot run ng food stamp program, pinupuntahan ng social worker ang mga benepisyaryo para alamin ang dahilan ng kanilang pag-absent. Kung valid naman ang rason, pagbibigyan ito ng DSWD. Sa ngayon, nasa 3,000 benepisyaryo ang nakikinabang sa food stamp program. Oras na ipatupad ang full implementation sa Hulyo, magiging 300,000 na ang beneficiaries. Target pa yang doblehin sa susunod na taon. Pagpatak ng 2026, 1,000,000 benepisyaryo ang inaasahang makikinabang sa food stamp program. Ibig sabihin, kakailanganin ang pondong aabot sa 17 billion pesos para sa taong 2025 na tinatrabaho na raw ngayon ng DSWD sa mga pagdinig sa Kongreso. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ito na ang maiinit na showbiz tonight. Nang iintriga na naman ng mga marites dahil sa suot na singsing ni Bea Alonzo sa kanyang latest post. Habang si Catriona Gray spotted sa isang event na hindi pa rin suot ang engagement ring nila ni Sam Milby. Nagbabalik si Laila Pangilinan. Fresh na fresh at masayang humarap sa media si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ito ang first time na nakapanayam ulit siya ng press matapos nilang kumpirmahin ni Sam Milby na may pinagdadaanan silang hamon sa kanilang relasyon. Pero hanggang ngayon, mapapansing hindi pa rin suot ni Catriona ang engagement ring nila ni Sam. Matatandaan kumalat ang isyong nagkakalabuan sila nang mahalata noon ng mga marites online na hindi na masyadong sinusuot ni Kat ang singsing. Pero nang tanungin natin kung kumusta na nga sila ni Sam, Thank you pa! Thank you! Pero game namang sumagot ang Pinay Beauty Queen sa ibang issue, gaya ng umano'y fake inclusivity sa Miss Universe. I just hope that the brand would really take accountability and show that it is not just a token for the pageant community to say, yes, we're inclusive, but just for the look of it. And sana na-embrace naman sila. Inclusivity is not a token thing. It's something that is to be embraced. Bukod sa pageant, kilala rin si Kat na malapit sa mga indigenous groups sa Pilipinas. Kaya may say din siya sa panghihipo ng mambabatok na si Apo Wang Od sa aktor na si Piolo Pascual. It's a great way to really boost or at least invite people to learn more about our tribes, our ethno-linguistic groups here in the Philippines. Kasi we are so diverse and I think that it's not as accessible to people. So even though it could be perceived as mainstream,
I feel like being able to invite people to learn more, to educate themselves more, and also to discover ways in which we can support our tribes and ethno-linguistic groups, it's a positive thing. And speaking of engagement ring, naiintriga rin ang maraming netizens sa post na ito ni Bea Alonzo dahil sa suot niyang singsing. Kuha yan para sa ini-endorsong skincare brand ng aktres. Marami ang kinilig dyan sa pag-aakalang suot ulit ni Bea ang engagement ring nila ni Dominic Roque. Comment pa ng ilan, sana raw patunayan nila na totoong may second chance. Pero hinay-hinay lang sa pag-a-assume. Kinlaro ni Bea na late post ang naturang video. Nitong Pebrero lang nang kumpirmahin ni Bea at Dominic na hiwalay na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Abangan, isang lalaki patay matapos tambangan sa San Pablo, Laguna. Ang bumalad sa kanya, napatay rin. At kanin na lasang karne ng baka na imbento sa South Korea. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Patay sa pananambang ang isang lalaki sa San Pablo, Laguna. Pati ang bumalad sa kanya ay napatay rin. Sa video na yan, makikitang pinalibutan ng mga nakasibilang pulis ang isa sa mga suspect. Ayon sa pulisya, nagpunta ang biktimang si Joseph Raymond Bacani sa kanyang abogado bago dumalo sa pagdinig ng korte. Nang makarating si Bacani sa opisina ng abogado, pinagbabaril siya ng riding in tandem. Dinala siya sa ospital pero binawian din ang buhay. Nagkataon namang may mga pulis sa paligid kaya't agad tinugi sa mga suspect. Nakipagbarilan ng gunman kaya't gumanti ng putok ang mga pulis. Patay ang gunman na si Rodrigo Manalo habang sugatan ng rider na si Christopher Esteban na nagawa pang itakbo ang sarili sa ospital. As of now, may mga anggulo pa kaming titignan, no? Kasi gun for hire itong mga to eh. Allegedly, itong biktima ay pupunta sa hearing, no? Kasi meron siyang kinasuhan yung asawa niya ng adultery. Pinuntahan niya yung lawyer niya before mag-hearing. Doon sa opisina ng lawyer niya siya pinaril. Para naman sa ating pabaong pampag-good night, may naimbento sa South Korea na isang klase ng kanin na pwede na ring ulam. Uy, ang tawag dyan ay beef rice. Imbis na karaniwang puti, pink ang kulay ng beef rice. Gawa ito sa beef cells na nilagay sa mga butil ng bigas. Ayon sa mga eksperto, magiging mas mabisang source ito ng protein. Dahil gawa sa laboratory ang karne, mababawasan daw nito ang pagkatay ng mga baka. Tinesting na rin ang beef rice sa ilang Korean restaurants pero mas masarap rin daw ang totoong lasa ng beef. Sa ngayon, nasa $2 or 100 pesos ang isang kilo ng beef rice. Bakit naman nung walang ulam? Oo. Kahit fried egg na lang, bigyan nyo lang ako ng ulam. Saka ang lungkot ng kulay niya eh. Parang hilaw na baka. Oo. Ikaw talaga? Binash natin, sorry po. Wala kasing BTS story ngayon eh. Walang BTS. At yan po, 45 minutos sa pagkimay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa balita. Ako po si Mean Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.